11 lugar sa bansa ang nasa danger level na ang heat index forecast o yung inaasahang damang init po ngayong araw. Para sa iba pang detalye niyan, nakasalang sa Balitang Hali si Lauren Joy Estrebillo, Weather Specialist 1 ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi and Ma'am Connie. Opo, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Papaano ho ba yung sistema ng pagtukoy po ng Pag-asa sa isang lugar para maituring ho na nasa danger level na yung heat index nila? Okay po. Sa mga lugar po na mayroong weather station, ang DOST Pag-asa, nasusukat ang temperatura at ang relative humidity or yung moisture sa hangin. So gamit po ang dalawang variables na ito, nakakompute natin ang heat index. I see. Pero may mga specific conditions po ba yung mga lugar na yan kung kaya't lagi hong mainit at maalinsangan kaya doon, ano? Kasi napansin po namin na parang laging kasama po sa matataas na heat index yung Dagupan, di ba? Pangasinan at saka yung Katarman. Tama po kayo, Ma'am Connie, no? Madalas po sa mga areas na ito, possible po na ma-experience natin yung matataas na heat index, especially during this dry season. So ito pong mga areas na ito ay kasama na ang coastal areas since merong source ng moisture sa hangin o yung water vapor or humidity. Ganon din po sa mga syudad kung saan may mga concrete na kalsada at buildings, ganon na rin sa mga low-lying areas katulad ng mga valleys na matataas din ang temperatura na ating nare-record. Ito pong nasa forecast niyo halimbawa, yung 42 degrees Celsius sa Pasay. Mga anong oras po ba yung kasagsagan nito at mararanasan ito? Usually po, Sir Rafi, nakakapag-record tayo ng matataas na heat index values sa pagitan ng 11 a.m. at 3 p.m. Pero may mga instances din na nagpe-persist yung ganitong heat index hanggang 5 p.m. So hanggang 5, dapat mag-ingat pa rin at inom pa rin ng tubig. Tama po, Sir Rafi. Pero hindi ho ba pag mas maalinsangan ng panahon, mas may chance ho bang umulan dahil mataas yung humidity? Posible din po yun, Sir Rafi. Bago umulan at pagkatapos umulan, posible pong mataas din ang heat index values. Yun yung pinakamainit na nararamdaman natin. Base po sa historical data ng Pag-asa, posible bang tumindi pa yung init sa mga susunod na linggo? At hanggang ilang degrees Celsius kaya ito? Historically po, Sir Rafi, mula mid-March hanggang sa pagtatapos ng buwan ng May, mas marami pa dumadami pa yung mga lugar na makakaranas tayo ng matataas na heat index values na under sa danger level dahil inaasahan pa po natin yung pagtaas ng temperatura, especially ngayong May. Okay, so ingat-ingat. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po, Sir Rafi and Ma'am Connie. Si Lauren Joy Estrebillo, Weather Specialist ng Pag-asa. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.